nadakip na magkasanib ng pwersa ng National Bureau of Investigation o NBI at ng Sandatahan Lakas ng Pilipinas ang isang Chinese national at dalawang Pinoy na pinaniniwalaang gumagawa ng paniniktik o pang-iispiya sa ating bansa. Iniharap agad dito sa mga miyembro ng media ang mga naaresto na sina Yuan Qingding, isang software engineer na nagmula sa Beijing, China, at mga Pinoy na sina Ronel Jojo Balondo, Besa Jason Amado Fernandez na pinaniniwalaang nakakatanggap ng mga milyong-milyong mga suporta mula sa komunistang bansa na China. Kabilang din sa grupo ang isang alias na Wang, isang Chinese lady financier, at dalawa pang hindi pinangalan ng hardware engineers na pawang mula sa bansang China. Ang puting van na minamaniyo ng suspect na Pinoy driver at isa pa kung saan nadiskubre ang mga makabagong gamit na natukoy na umiikot sa mga opisina, lokal na gobyerno, mga planta ng kuryente at shopping malls sa buong dako ng Pilipinas. Ayon sa Department of Justice o DOJ, ang mga Chinese national na nahuli noong Biyernes ay sinasabing mga espiya ng China sa bansa at ito ay mga profesional at espesyalista sa mga tinatawag na control engineering na nagtapos sa universidad na kontrolado ng People's Liberation Army o PLA ng Chinese Communist Party at People's Republic of China. Sinabi ni National Bureau of Investigation Cybercrime Division Chief Jeremy Lotok na may hawak na mga mapa ang mga suspect kung saan dala-dala ng mga ito sa kanilang mga pag-iikot sa buong bansa, lalong-lalo na sa mga lugar kung saan nakatalaga ang EDCA site ng mga Amerikano at sundalong Pilipino. Sa katunayan, planong umanong ikutin muli sa ikatlong pagkataon ng mga suspect ang Luzon, kasunod ang Visayas at ang Mindanao. Itinuturing ding mga sleepers agent ang mga Chinese spies na 5 taon nang nanatili sa bansang Pilipinas. Sinabi naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang grupo ay nakakaikot na sa mga lugar kung saan matatagpuan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ng halos 1 taon na. At naniniwala si Browner na ang paniniktik ng masabing mga Chino ay nagsimula bago pa ang taong 2024. Payag naman ni NBI Director Jamie Santiago na posibleng naipadala na sa makasabot nito o sa mainland China ang mga nakuwang impormasyon at status ng mga kritikal na military installation ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo dahil may remote capabilities ang mga gamit na device at systems na dala-dala ng mga ito nang sila ay maaresto ng mga pinagsamang pwersa ng NBI at ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. At agad naman nagpayag ang bansang China dito na wala silang naging kinalaman sa mga pambibintang ng Pilipinas tungkol sa mga taong ito at maaari din manong pag-usapan ang mga bagay tungkol sa isyong ito bago pa man humantong sa hindi pagkaintindihan at pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Sinabi ng Embahada ng China sa Maynila na maaari nilang kausapin ang gobyerno ng Pilipinas tungkol sa mga nasabing spy ng mga Chinese national na nahuli kung makailan lamang. Sila na raw ang magpapataw ng parusa sa mga ito kung sakaling nakitaan ang ito ng mga paglabag sa kanilang pananatili dito sa Pilipinas.